po pwedeng tanggalin kaagad sa kanya yon. Kasi protection na yon. Bakit? Sabi kasi, kumbaga, ang konsepto kasi niyan, kapag ganon na pwede ka palang gumawa ng bagong rule, bagong batas, or may bagong jurisprudence na i-apply mo dun sa karapatan mo na yun, mawawala na yon. Katulad ni Sara Duterte na isang impeachable officer, pwedeng mag-file ng kahit mahinang kaso kay Sara Duterte sa impeachment. And then, kapag nakita nila na mahina at nandun nga yung 1-year bar rule, babaguhin na naman nila para makapag-file uli. Diba? Ang mangyayari ganun. Kunwari, nag-file ng impeachment, may 1-year bar rule, mahina pala, kinakailangan i-file uli. Paikliin natin, katulad na nangyayari ngayon. Ngayon, mahina na naman yung kaso kay Sara sa impeachment. Baguhin na naman natin yung rule para makapag-file na naman ng maaga. Hindi po pwede yun. Kumbaga, ang lalabas po nun ay harassment. Diba? Harassment na ang mangyayari doon. Hindi lang harassment, sinisira mo ang stability ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga impeachable officer dahil pwedeng-pwede na pabago-bago ng rule para lang matanggal ka diyan. Yun ang konsepto ng constitutional non-impairment at protection under the Constitution ng isang tinatawag nating impeachable officer. Magkapareho yung konsepto nila. Magkapareho din ang kanilang implementation. Magkapareho din ang epekto. Di ba? Kung ibinigay sa iyo yung karapatan, di ba? Hindi pwedeng tanggalin sa iyo unless na mag-expire yung karapatan na ibinibigay sa iyo. Di ba? Ngayon, kailan mag-expire yung karapatan na yun na ibinigay kay Sara Duterte ng konstitusyon? Sa February 6 sa araw ng Biyernes. Kapag nag-expire na yun, yung bagong rule, yun na ang pwedeng mag-apply sa kanya. Kaya nga lang, i-apply ba yung bagong rule? Questionable nga. Pangalawa, hindi pa ina-adapt ng Congress. Di ba? Hindi pa nila ina-adapt dahil hindi pa sila nag-a-update ng kanilang rules on impeachment. Di ba? Mandali lang, di ba? Kita nyo na. Manood lang kayo ng kakupalan ko. Di ba? Hi, Ma'am Lucrecia. Sige, tulog na po kayo. Di ba? Bye-bye po. So, di ba? Dali lang yun. Di ba? So, yung mga terms dyan, saka yung mas maliwanag na kung gusto nyo mabasa yung mismong paliwanag, i-follow po nyo yung page ko. Dito sa profile ko, andun yung link, maglaland kayo doon sa Facebook page ng Angat Pamilyang Pilipino. Kasi ang gusto ko po, lalong maliwanagan tayo mga kababayan natin para hindi tayo nalalaro. So, yun ganun. So, di ba, napakadali. Kaya nga sabi ko kanina, questionable, bakit nag-file ka agad ng yes, Cyrus, ang Pamilyang Pilipino. Sabi ko, questionable, bakit nag-file ka agad sila ng mali yung timing? Not necessarily lang mali, pero questionable yung timing, di ba? Tapos pag question sa Congress, sa Committee on Justice, for sure at sisisihin nila pag na-technical yung Committee on Justice, di ba? Siyempre sa tingin ko iiwas pusoy itong sila Luistro, di ba? Iiwas pusoy sila. Hahayaan nila na mag-file at questionin itong impeachment na ito sa Supreme Court. And then, bandang huli, pag technical na naman ng Supreme Court, ang question nila Supreme Court, ayan na naman anya. Nagkakaroon na naman ng judicial overreach. Madali lang po kasi na madetermina ang judicial overreach sa tinatawag. Di ba? Judicial overreach saka yung judicial legislation. Di ba? Judicial legislation is the sole authority of the legislative department. Yan ang Kongreso at Senado kasi sila yung gumagawa ng batas. Di ba? Pero may exemption po. Laging may exemption to the rule, di ba? Halimbawa, merong batas at ini-implement yung batas. Ngayon, yung batas na yun, syempre, ginawa yan ng legislative. Sa pag-i-implement, kunwari, ng executive department sa kanilang batas na ginawa ng legislative is naging questionable at question ng iilang partido. At yung pagque-question nila doon sa batas na yon ay humantong sa pagpa-file sa Supreme Court. Kasi nga, di ba nga, ang final arbiter ng legal questions ay ang Supreme Court.
Ngayon, niliwanag ngayon ng Supreme Court at maliban sa kanilang pagpapaliwanag ay nagdagdag sila ng ibang mga guidelines. 'Di ba? Yun po ba ay tinatawag na judicial overreach? Hindi po. Ang tawag po doon sa desisyon ng Supreme Court na yon ay jurisprudence. And jurisprudence is like parang indirect, indirect legislation siya. Bakit? Yung jurisprudence po na sabi nga ay inilabas ng Supreme Court magiging form part of the law of the land. 'Di ba? Magiging batas din siya na bahagi. Yung jurisprudence magiging bahagi ng batas. Hindi sila nagle-legislate. Pero bakit may karapatan sila? Kasi ini-interpret nila, itinatama nila, inaayos nila at pinapalinaw nila yung batas na ginawa ng legislative. Yun ang hindi maintindihan ni Tito Sotto. Na yung sinasabi niya, judicial legislation yan eh. As a general rule, wala pong judicial legislation. However, may exemption. Ano yung exemption? Kapag may inilabas na desisyon at yung desisyon na yon ang tinatawag natin ay jurisprudence. At ang jurisprudence po ay nagiging bahagi ng batas. Yeah? So yung exclusive rights or sole authority ng legislative na gumawa ng batas, minsan na itatama yan ng ng judicial, 'di ba? Department, judiciary department. Pero sabi nga, pwedeng tawagin na judicial legislation, pwede ding hindi. Pero parang ganoon na rin kung titingnan niyo kasi nagiging batas siya, nagiging bahagi siya ng batas pag i-interpret. Kaya nga pag magbabasa kayo ng sabi nga pag mag-aaral kayo ng law, aside from the constitution na pinapabasa sa inyo, aside from the criminal law, civil law, 'di ba, na pinapabasa sa inyo, para maliwanagan kayo, pinababasa kayo ng sangkatutak na mga jurisprudence, mga cases decided from the Supreme Court. At gugugulin ninyo ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa pagbabasa lang ng mga cases na dinesisyonan ng Supreme Court. Biro mo, sa isang article ay isang sentence lang minsan. 'Di ba? Isang sentence lang. However, yung katumbas nun para maintindihan mo yung isang sentence na yon ay aabot ng mga 300 to 400 pages na desisyon ng Supreme Court. Papaano in-implement yun? Papaano in-interpret yun? So yung mga ganong anggulo, hindi alam yun ni Tito Sotto. 'Di ba? Kaya nga sabi nga natin, si Tito Sotto dapat kumonsulta muna kay Professor Ongasis. Di ba? Nahalatang matanda na tayo, kilala natin si Ongasis dito, 'di ba? So, tama si Ongasis ba yung professor nila? Di ba tama? Comment nga kayo diyan kung si Ongasis ngayon. Si Ongasis ngayon, 'di ba, yung kay Big Sotto, yung karakter ni Big Sotto doon. Si si Professor Ongasis sa School Bukol, 'di ba? Alam ni Ma'am Pam so, di ba? Tama si Ongasis yun na lagi nakatambay sa kantin ni Mang Temi, di ba? Si Mang Temi, kantin ni Mang Temi. So, yun ang Miss Tapia. Tama ka, sir, diba? So, di mo, matatanda na yung nanonood sa atin, di ba? Matatanda na yung nanonood sa atin So, yun, pwedeng questionin yan, di ba? Questionin natin yan at talaga namang babanatan yan. Di ba? Babanatan yan ng ating mga siguro, kasi kanina pinapanood ko si Attorney Pua, si Michael Pua, yung isa sa mga abogado at spokesperson ng legal team ni BP Sara. Yun nga, ang sabi nga niya is hindi pa niya dinidisclose kung question nila o hindi. Nanonood pa lang sila, binabantayan nila yung mga pangyayari. Pero ang unang question doon ay yung timing ng pag-file ng impeachment. Kung sigurado ka na may impeach mo si Sara based doon sa iyong mga ebidensya, ba't hindi ka naghintay ng asais na hindi ko questionin, di ba? Sa Biyernes. So, ang hinintay mo lang sinadya ito, di ba? Sinadya ito, di ba? Hindi lang sa tingin ko, kasi napanaginipan ko sinadya talaga nila. Kasi linggo pa lang, alam ko na yan Hindi ko lang sinabi nung live kasi nga, baka mabokya ako dahil
Asa ISPA yun eh. Then kinabukasan yun nga, nag-file sila Renato Reyes, di ba? Nag-file na sila doon. So, diba? Questionable eh. Yun yung yung lata. Kung gusto niyo makita yung pinaka script po noon, 'di ba, nung term, hindi naman actually script, yung mga term doon, pwede niyo makita doon sa Facebook page po ng Angat Pamilyang Pilipino. So, tapos doon makikita niyo rin yung ibang mga konsepto doon, like yung konsepto ng retroactivity doctrine, 'di ba? So makikita niyo rin doon. Kumbaga pinagpantay-pantay natin yung konsepto na yon. Diba? Pare-pareho ang konsepto na pag may karapatan ka, hindi po pwedeng yung bagong rules, bagong batas, bagong jurisprudence ay i-apply sa'yo hanggat hindi pa expired yung karapatan mo na yun. Diba? Mananatili yon. Diba? Hindi pwedeng baguhin ka agad. Diba? Yun ang doon, yun ang konsepto po nun. So, ano po ba yung natin dito? Wala na, tapos na. Hindi tayo madaldal ngayon eh. Hindi pa tayo madaldal. Kasi napagod na rin ako sa kadadaldal kanina dahil nag-present ako ng mga mahigit 2 oras. Naubos na yung laway ko sa presentation kanina. Diba? So, ngayon, yun po. Yun yung isang usapan natin na maganda po, no? So, questionable. Sa panig naman ng politika, ay alam naman natin na ginawa lang talaga nila yan para sirain si Sara Duterte. Alam nila yan. Yan sila Leila de Lima, yan sila Risa Ontiveros, yan sila Kiko Aquino D. Alam nila hindi i-impeach si Sara Duterte. Alam nila. Diba? Naglalaro lang sila kunwarian. Na kunwari magpa-file na sila ng impeachment. Kasi kilala naman nila yung mga congressman at alam nila, kung ako nga hindi tayo pumupunta ng Congress, pero alam natin yung chismis. Diba? Alam natin chismis, pero ba't sila ganon? Siyempre, alam mo naman yung mga yan, larong politika. Larong politika. Hindi nila masisira na itong si BP Sara. Kasi tulad yung mga ebidensya nila na mga wala namang kwentang ebidensya. Diba? Sabi nga natin yung ebidensya nila paulit-ulit na lang, lalo na doon sa COA na yung Intel confidential fund na yun. Diba? Actually, ang sasagot dyan mga Intel officer. Diba? Kasi sila ang tumanggap ng pera. Diba? Lalo pa nga silang malulubog dun sa issue na yun kahit idagdag pa nila si Madriaga. Granting, di ba? Without accepting. Granting for the sake of argument na nandun mismo at alam ni Madriaga, di lalo pa nilang patitibayin ang depensa ni Sara Duterte. Bakit? Napaka-obvious. Very logical. Anong sabi ni Madriaga? Kinuha niya ang pera doon sa Office of the Vice President at siya daw ang namahagi sa mga tao ng pera. And therefore, kung titignan mo, di hindi ibinulsa ni Sara Duterte dahil ibinigay dun sa mga Intel officer. Di ba? Hindi pa balik. Kung korupsyon yun, dinala yung pera mismo kay Sara Duterte. Kinuha ni Sara Duterte. Hindi Ang statement nitong si Madriaga, kinuha niya yung pera, ipinamigay niya. And therefore, nakanino ang pera doon sa pinagbigyan. Sino yung pinagbigyan? Mga Intel officer. Kaya ang titingnan at tatanungin yung mga Intel officer, papayag ba ang AFP na ma-disclose at manganib yung buhay ng kanilang mga operatives, ng kanilang mga tao? Of course not. Diba? Diba? Hindi nila hahayaan yun at kanilang i-invoke yung confidentiality nung mga ginawa nila at saan nila ginastos yun. Diba? I-invoke nila yun. Diba? Kaya anong nakita ninyo dati sa Quadcom na iniimbestiga nito si Sara Duterte, patas nandun si Paharda, tinatanong si Paharda, nagbibigay lang naman kami ng pera dun sa mga Intel. Anong ginawa ng Quadcom? Itinigil na nila. Bakit? Pwede silang mapahamak dun Pwedeng mag-init ang ulo ng Intel community sa kanila. Bakit? Ilalagay mo sa risk yung kanilang mga buhay. Di ba? Ilalagay mo yung risk. Di ba? Trabaho nila yun lumulubog ka sa mga grupo para tiktikan o espyan. Tapos ngayon, dahil lang sa pamumulitika, i-disclose mo ang mga sabi nga yung information ng mga confidential personalities na ito. Of course, hindi pwedeng mangyari yun. Diba? Yun ang hindi maintindihan. Kaya nakita nyo, talagang nahahalata na sila yung mga miyembro ng Nancy Papa Alpa. Bakit? Interesado sila saan daw ginastos. Diba?